Yo, what's up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan po natin ito ha. Ilang araw po lang po ang nakakalipas at ang Hamas ay nagpalaya po ng kanilang mga hostages. Okay guys, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba ito nangyari? Ano bang relasyon nito sa mga kagalapan ngayon maging sa Amerika at kung ano-ano pa pag-usapan po natin lahat yan na tiyak ay mahalaga po alam din po natin. Pag-uusapan po natin yan sa video po na ito. Pero bago po ang lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So yun na nga, let's go! So yun nga mga tol, tara po pag-usapan po natin. Ang sabi po dito sa caption, no, footage showed Hamas handing over Israeli hostages to member of the International Committee of the Red Cross on Sunday, January 19, no, ng taon po nito. Ilang araw po lang pong nakalipas, itong January 19 lamang, no, sa Gaza. The hostages got into vehicles of ICRC or yung International Committee of the Red Cross as masked and armed Hamas fighters surrounding the vehicles and chanted God is the greatness. Okay, God is the greatest. So iyan po, iyan, no. So ibinigay ang mga hostages po ng Hamas. So matagal po na panahon din, no, bago po tayo makarinig ng ganito ulit, mga palitan. Alam ko before may mga nangyari na pong ng ganyan, pero ngayon po ulit ay meron po na pagpapakawala ng mga hostages. At alam po natin marami po mga tao nagagalit po doon sa pangyayari po ng pang-hostage nitong mga Hamas. And they sabi nga po, they are chanting when they hand over this Israeli hostages, they are chanting God is the greatest. Pero ano ba talaga, ano? Kasi iba-iba po ng opinion, lalo na po noong October 7. Marami po ang hindi rin naman gusto yun. Kasi whatever na pinaglalaban po natin, let's say na talagang ito nga po mga Hamas, pinaglalaban po nila yung tama ang kanilang lupain, kung kanilang talagang nararapat po ipaglaban po yun. Pero 'di ba, sa pamamaraan doon po nagkakatalo. Sabi natin, let's say masama yung Israel, talagang naroon po yung ginawa ng Israel, pero binawian nila ang Israel sa pamamagitan ng katulad po noong October 7. Marami na damay na mga inosente, maraming hinostage, maraming ginawa ng maraming bagay, maging ng pag-violate sa mga kababaihan. Yan po ay ayon sa ating mga makikita po ng mga pangyayari sa mga international news, iba-iba pa. So iba-iba opinion natin. Kapag napanood mo itong video na ito, ay malaya ako pong maghayag dyan sa comment section. Pwede natin pag-usapan yan. Pero sa bagay po na ito ng pagpapalaya po ng hostages nitong mga Hamas, ito nga pong pagpapakawala, bago po lahat, panoorin muna natin. Play natin. Ito ko na-question ng iba yan, no? Pag sinisigaw nila yung ganyan. Tama ba yung mga ganong bagay na mayroon po silang hostages and at the same time ay pinoproclaim po nila yung mga ganong words. Yun po yung nagiging questionable sa marami, no? Siguro din natin tapusin ng buo, basta yan po yan hanggang dulo ay wala naman po yatang nakita, at least dito po sa video report po na ito ng ABS-CBN. Kung ano man to, no, ang point nandito sa video po na to, wala na po tayong ibang makikita dito
na siguro hindi na rin pinakita yung mga mukha ng mga hostages, pero makikita po natin na habang habang dumarating po yung mga sasakyan na naglalaman po ng mga hostages na i-hand over nila sa International Committee of the Red Cross, napapalibutan po ng mga Hamas na nakamaskara, no? Hindi mo makikilala at na sumisigaw po ng Allahu Akbar, God is the greatest daw po. So ayan, marami po, no, nagiging question po yan na ganun po ba talaga ang gawain po sa Islam. Pero sinasabi nga rin po ng iba nating kababayan ng mga Muslim, sinasabi hindi naman lahat kaisa nila, iba-iba, no? Minsan nga pag may mga katulad po ng ISIS na i-relate po sa kanila, hindi nila yung kinikilala as kanilang kapareha, at marami ding ibang sekta rin po, no, na nariyan. Pero bakit ko po ba binanggit yon dito sa pagkakataon po na ito? Isa pong mabuting bagay yung nakikita po natin ngayon, na mayroong mga inosente na pinalaya, agamat na nagdulot na ito ng life-changing na trauma sa kanilang buhay, na sila maging hostages at bumilang ng panahon, no, medyo mahaba. Kailan pa ba sila naging hostage, no? Gayon pa man, isa siya mabuting balita, lalo na dun sa mga mahal sa buhay nitong mga naging hostages. At sabi nga po dito, no, expected din yung Israel papalaya din po ng mga detainees. Ito'y alinsunod under ito ng kanilang kasunduan o deal. At sabi nga po, according to Hamas, the 90 Palestinians to go free on Sunday include 69 women and 21 teenage boys. So meron magiging palitan ng mga kabila sa Israel ay yung mga ikinulong nila, at meron din dito sa kabila yung mga hostages nila. So sa panahon po ngayon, no, lalo na ang nakaupo na po ngayon ay si Trump, marami pong mainit na mga usapin po dito. Sabi nga po dito sa jakartapost.com, Jakarta never heard of Trump's plan to relocate Gazans to Indonesia. So may plano pala si Trump na hindi napapansin ng mga taga Jakarta, tama ba, na i-relocate nila yung mga civilian, no, sa Gaza papuntang Indonesia. Alam naman po natin na ang Amerika ay isa sa superpower sa mga superpowers sa panahon ngayon. Maraming superpowers na bansa, Russia, China at iba pa, pero kabilang po ang Amerika sa po dyan, binabantayan po dyan, dahil may epekto po siya sa international na mga pakikitungo ng mga bansa sa bansa. At isa po nga dito may binabanggit na po kaagad Kaya siyempre sigurado ay may epekto po ang anumang magiging plano po ng Amerika, especially sa administrasyon ni Trump. No, isa po sa gagawin daw niya i-relocate niya yung mga taga-Gaza sa Indonesia. No, pero simple lang, pero alam natin maaaring may epekto 'yon. 'Di ba? Baka papayag, no? Baka pumayag yung mga taga-Gaza, 'di ba? Siyempre, marami sibilyan papayag, ayaw na nila madamay, 'di ba? Kaya lang yung iba dong mga palaban. At siyempre, sabi nga po nila ay taga dun sila lupa nila 'yon, 'di ba? Magkakaroon po ng problema 'yan, tsak po 'yan, 'di ba? Ngayon, ano po kaya mangyari sa mga darating po na panahon? Ako po ay naniniwala na mahalaga po na gumawa ng mabuti pa rin kahit na ginagawan po tayo ng masama. Sabihin na natin, ang Israel po ay gumagawa ng masama sa taga-Gaza, 'di ba? Marami po 'yan ang pinaglalaban, lalo na sa mga pro-Palestine. Sabihin po natin ganoon. Yung masama ba ay dapat gantihan natin ng masama, 'di ba? Pumatay din tayo, mga hostage din tayo, bawian ng kasamaan, ganun ba 'yun? Tama ba 'yun? So para sa akin po, mabuti itong ginawa nila ngayon, no? Bawian ng kabutihan. Mabuti po na nagpakawala yung Hamas at magpapakawala rin yung Israel na mga detainee nila, mga ikinulong nila. So kung paano kaya kung maging ganun na lamang, ganun na nga lang talaga yung mangyari, no? Magpakawalaan na sila ng mga hostages, magbigayan na lang sila at mamuhay na sila sa
pakikipagkaibigan, pero napakahirap pong usapin yan dahil hindi po talaga yan ang realidad. So ikaw, anong masasabi mo? Tingin mo ba si Trump ay may game changer na mga plano dito sa especially sa hidwaan nitong Gaza at ng Israel, ng mga Hamas at the Israeli forces? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.